Ang alamat ng tikbalang. Si Tikong ay isang magsasaka. Mapagmalapit siya sa mga hayop, lalong-lalo na sa alaga niyang kabayo. Hindi lingid sa kanyang mga kabaryo ang kanyang mga gawi. Ngunit minabuti na lamang nila ang magsawalang kibo. Malayo sila sa kabayanan at sa kanilang lugar ay si Tikong ang medyo may kaya. Magsasaka din itong pares nila, subalit pag-aari nito ang lupang sinasaka at marami din itong pag-aaring hayop. Kaya't sa panahon ng kagipitan, sila ay sa kanya lumalapit upang mangutang. Ang masaklap, kahit alam nito ang kanilang kagipitan, ay malaki pa din itong maglagay ng interes. Bagay na siyang dahilan na halos lahat sa kanila ay mabaon sa kanilang pagkakautang dito. Araw ng kanyang paniningil sa mga may utang sa kanya, maagang lumabas si Tikong ng bahay. Bago kasi siya maningil, ay tinitignan niya muna kung mayroong huli ang kanyang mga patibong sa kagubatan. At dahil nagmamadali, ipinasya niyang sumakay sa alagang kabayo. Habang nasa daan ay kanya itong nilalatigo. Ang likod nito ay punong-puno na ng latay, nagdurugo sa kanyang bawat hagupit. Hindi nagtagal, siya ay nakarating sa gubat. Doon ay nakita niyang may huli nga ang isang patibong na kanyang iniwan noong nagdaang araw. Sikip sa dami ng ibon na nahuli ang lambat na kanyang inilatag sa lupa kahapon. Ngayon, ito ay nakabiti na sa puno. Pumaba sa kanyang kabayo si Tikong at agad nitong kinuha ang lambat at lalong isiniksik sa loob ang mga ibon upang madali niyang maisabit ang lambat sa likod ng kabayo. Nabigatan man ng husto ang kabayo, hindi ito makaangal dahil takot na malating muli. Pumasok siya sa pusod ng gubat, sakay ng kanyang kabayo. Nakatali pa din dito ang lambat na siksik sa lamang ibon. Doon ay may isa pang patibong itong babalikan. Ilang araw na ang nakalipas nang ito ay kanyang iniwan. Dahil may kalayuan, kaya ngayon niya lamang ito nabalikan. Nakakulong ngayon dito ang isang malaking usa. Mahina na ito dahil sa gutom at lungkot. Sa labas ng kulungan, kung saan ito ay nabitag, makikita ang isang batang usa. Malungkot ito at mahina na din. Kailangan ito ng gatas mula sa ina. Sa halip na mahabag sa kaawa-awang kalagayan ng mag-inang usa, masiglang kinuha ni Tikong ang patalim at sa harap ng inang usa, kinatay nito ang batang usa. Pumatak ang luha sa mga mata ng inang usa. Sa mahinang tinig nito ay humingi ito ng tulong sa nangangalaga ng kalikasan sa kagubatang iyon. Lingid sa kaalaman ni Tikong, ang usa na naghihinagpis ay tumatangis sa lengguwahe na tangyang diwata at kalikasan at ang kapwa nito mga hayop lamang ang nakakarinig at nakakaunawa. Malayo man si Diwani, ang diwata sa kagubatan na iyon, ay nadinig pa din niya ang mga malalakas na hingal ng nahihirapan na kabayo at hinagpis ng inahing usa. Habang pinapanood nito ang pagkatay ni Tikong sa kanyang anak. Gayon din ang pagtangis ng mga ibon sa lambat. Dalawa na sa mga ito ang namatay dahil sa sobrang sikip at sa pagkakaipit at tuluyan ng hindi makahinga. Mula sa kung saan, si Diwani, ang diwata ng kagubatan, ay lumitaw. Gulat na gulat si Tikong sa biglang pagdating ng di nakikilalang nilalang. Alam niya na hindi ito tao dahil bigla itong sumulpot sa kanyang harapan. Subalit ang itsura nito ang higit na nakapagpapatibay sa kanyang paniniwala. Napakaganda ng tila babae na nasa kanyang harapan. Ang kasuotan nito ay kumikinang sa liwanag ng araw. Maraming magagandang alahas ang nakapalamuti mula ulo hanggang paa nito. Yari sa lantay na ginto, mamahaling bato at mga hiyas na ngayon niya lamang nakita sa tanang buhay niya. Mayroon itong korona kung kaya't maaaring may katungkulan ito
kung saan man ito nanggaling. Nakarating sa aking pandinig ang nakalulunos na hiyaw ng mga kaawa-awang nilalang na iyong pinahirapan. Sa tindi ng kanilang hinagpis, ito ay umabot sa aming dimensyon. Saad ni Diwani. Ang boses ng diwata ay nanunuot hanggang sa kalait-liitang himaymay ng pagkatao ni Tikong. Natigilan si Tikong. Hindi ito nakahuma dahil sa mga narinig mula sa diwata. Ang iyong kalupitan sa mga hayop, mga nilalang sa kagubatan at maging sa iyong kapwa ay tunay na hindi namin makakayang palampasin. Dahil dito, ikaw ay pinapatawa namin ng kaparusahan na pagkabilanggo sa katawan ng iyong pinakapinagmalupitan ng husto. Tumagundong ang boses ng diwata sa buong kagubatan. Nagliparan ng mga ibon dahil sa takot. Hanggat hindi ka natututong magpahalaga sa iyong mga kapwa at sa mga nilalang nabubuhay at nakakaramdam, hindi ka na muli pang makakabalik sa iyong tunay na kaanyuan. Makalipas ang 1 oras, ay muling bumalik si Tikong sa kabayanan. Wala itong dalang kabayo at parang wala sa sarili. Pinatawad nito ang lahat ng may mga pagkakautang sa kanya. Ipinamigay ang mga ari-arian sa kanyang mga kamag-anak at pinakawalan lahat ng mga alagang hayop. Matapos ang lahat ng pangyayaring iyon, ito ay pumasok sa kagubatan at hindi na nakita pang muli. Lahat ng mga pangyayari ay nakagulat sa lahat ng residente ng lugar na iyon. May ilang nagsabi na namatanda marahil ito. May ilang haka-haka naman ng matatanda na nagsabing ito daw ay nabaliw o naihipan ng hangin. Sino nga ba ang hindi magugulat na ang dating madamot, malupit at sakim, bigla-biglang nagpatawad, nabigay at naging mabait. Pagkatapos ay hindi na nakita pang muli. Ang buong baryo ay binalot ng pagtataka. Ang mga katanungan sa kanilang isipan at ang kanilang haka-haka at istoryang nabuo hinggil dito ay nagpasa-pasa sa bawat henerasyon ng lugar na iyon. Makalipas taon, isang grupo ng mga kabataan ang naligaw sa pusod ng kagubatan. Katakataka na parabang paikot-ikot lamang sila. Napahinto sila ng kanilang mapagtanto ang bagay na ito. Natigilan sila at napaupo. Nang mula sa kung saan ay may matandang ermitanyo ang lumapit sa kanila. Mga iho, saan ba kayo patungo? Anito. Pabalik na po sana sa kabayanan, ngunit tila paikot-ikot lang po kami sa kagubatan. Sagot ni Sydney na pinakamatanda sa grupo. Tumango-tango ang matanda at pagkatapos ay luminga ito sa paligid. Baliktarin niyo ang inyong mga kasuotan. Sambit ng matanda. Ha? Bakit ho? Gulat na tanong ng binatilyo na ang pangalan ay Bricks. Sapagkat inililigaw kayo ng tikbalang. Pulong ng matanda na nanglalaki ang mga mata sa takot. Agad na itinanong ng mga kabataan kung ano ang tikbalang. Ito ay nilalang ng kadiliman. Dati itong tao, ngunit dahil sa kalupitan ay naparusahan. Ipinagpalit ng diwata ang katawan nito sa katawan ng kabayo na pinagmamalupitan nito noon. Dahil sa matinding pagnanasa na makapaminsala pa din, ay lumapit ito sa dyablo upang maibalik sa dati ang kanyang katawan. Subalit dahil matindi ang kapangyarihan ng reyna ng mga diwata, sa halip na mapabalik sa dating kaanyuan, ay nanatili ito sa itsurang kabayo. Gayunpaman, nagkaasundo sila ng dyablo na kung hindi siya magiging tao, ay ibigay na lamang sa kanya ang kakayahang makatayo pa din na tulad ng mga tao tuwing kabilugan ng buwan
at bigyan siya ng sapat na kapangyarihan upang makapaminsala pa rin. Binigyan nga siya ng kakayahan tulad ng bilis upang makatakbo ng matulin, maging tagabulag o kapangyarihan upang hindi makita. At pangatlo ay ang kakayahang mailigaw ang sinuman na makakatuwaan niya. Seryosong sabi ng matanda. Halos matulala ang mga ito dahil sa mga napakinggan. Itinanong nila kung bakit kailangang magbaliktad ng damit at ang sagot naman ng matanda ay dahil ito lamang ang pangontra sa kapangyarihan ng tikbalang upang hindi sila makita. Nagpasalamat na sila sa matanda at sinunod ito. Nakauwi naman ng ligtas sa mga kabataan at doon na nga nagpasalin-salin ang kwento tungkol sa tikbalang. Kamusta ka? Natuwa ka ba sa storya natin ngayong araw na ito? May nagagusto na ba sa iyong tikbalang? Sana naman ay wala pa. Ako ang ate mong Paula at narito ako upang ibagi sa iyo ang ilang kaalaman tungkol sa tikbalang. Ang tikbalang ay kilala pa sa mga tawag na tigbalang, tigbalan, tikbalan, tigbolan o werehorse sa salitang Ingles. Sila ay mga nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo sa mitolohiyang Pilipino. Sila ay may mahahabang mga buto-butong galamay at may ulo ng kabayo at ang mga binti nito ay halos nakatupi na sa sobrang haba. Meron silang kapangyarihan na manligaw ng mga tao sa kagubatan at ang tanging pangontra umano ay ang pagbabaliktad ng kasuotan. Mayroong kakatuwang kasabihan ng mga Pilipino na kapag umuulan habang sumisikat ang araw ng matindi, ay may ikinakasal umano na tikbalang. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating storya. Paalam!